Ayan guys, so ito po ang aming lugar sa looban. Ayan, bibisitahin ko lang pa ang aming mga kapitbahay. Ayan ang bahay po, ng Kuya Ede. Ayan po, punong-puno po ng halaman guys. Ayan, nakakatuwa po kasi mahalin po nila ang agrikultura. Ayan. Hi, please hi. Huwag na magtago. Hi. Anong masasalamin? Ayan. Ayan, ito po kayo mga kapitbahay. Nagagawa po dito ng bahay ngayon, guys. Say hi to my vlog. Hi. Ayan po. Video to. Ayan po. Nagpuputol po sila ng kawayan, panggawa ng bahay, guys. Ayan. Ayan po sila. Nakakatuwa po sila. Magkuhan po sila sa... Magaling po sila magputol ng mga kawayan po, guys. Say hi naman po. Ayan. Hello po. Ayan po si tita. Aming kapitbahay. Ayan. Ginagawa lang po nila kanilang bahay. At siyempre sa side na ito, ito po yung aming farm. Medyo masukal na. Pero caribals lang yan, guys. Aray ko. Ayan. Ang dwarf coconut. Ayan dyan po. Pasura po tayo doon kalamansi. Ito po ang ating talungan. Walang sawang talong. Ayan. Ang talong po natin ay kayang mabuhay na after 3 years. Basta alagaan po natin sa trimming. Ayan. Siyempre nakatuwa ang ating mga sitaw. Ayan. Pero hindi pa po siya pwedeng anuhin ngayon. Pero soon, ayan. Nakatuwa po guys, diba? Lagi kong sasabihin sa inyo, ito po papaya, pero wala pang bunga. Agrikultura ay mahalin at pagyamanin ng may hindi gutumin. Ayan. Gastos ay palaitin at kita ay palakihin. Ayan ang ating dragon fruit. Ayan. So nakakatuwa po. Sana po ay itong video ito ay makatulong sa inyo to be inspired. Para may makukuha ng sitaw. Mother, pahinging sitaw. Ayan po, Ayan ang ating sitawan. Meron din po tayo ng Cambodia, meron din po itong rambutan. Ayan po meron din po tayong pipino. Ito po ang tuba. Makapagtanim sa ibaba ng tuba. Kailangan ko ng tuba sa ibaba. Ayan guys, at syempre ang ating pangmalakasang kalamansi tayo imamimitas. Ayan po ang ating kalamansi. Ayan. Tayo mag-harvest ng kalamansi para hindi sila masira. Ayan po guys. Tunay nga po. Once na may negosyo kang kain at kailangan ng kalamansi, once na may tanim ka, ayan, halos malilesen na po yung gastos nyo kasi pipitasin nyo na lang siya. Di po ba? Kasi pag gagaw po ganyan ng kadami, kailangan alaga po sila sa kuha ng bunga. Ayan po, halos namamatak na po siya. Kailangan hindi po siya namamatakan ng ganyan. Kailangan po nakukuha po agad. Namamanage po natin ang ating mga kalamansi para hindi po sila mamatay. So dahil ganyan, akin nang i-harvest ang ibang kalamansi at aking pong pangunguhanin. At sayang naman, nakapanghinayang. Ang dami pong laglag. Ayan. At ayun naman po ang ilalako sa aking lomi, sa mga tapsi-tapsi. Yan, lesson na po. Kaya nga po doon po pumasok ang gastos ay palaitin at kita ay palakihin. Ayan po, maraming salamat po sa aking 350 followers. Naway i-share nyo din po sa iba itong video to. Alam nyo guys, kaya ko po ginagawa itong video to upang mas mapalakas ang antas ng mga agriculturist. Kasi bibihira na lang po ang nagmamahal sa agrikultura. Ang iba po kasi ay ayaw na ng ganitong trabaho. Pero sa akin naman po ay nakakatulong. It's helpful for me to exercise myself and yung lahat po ng mga prutas na pwede po sa mga high blood, diabetic, andin dito na po. So lesson na po tayo sa pagbili. So ang isa na lang pong bayo ko sa gagustusin nyo, kunwari po ay ibibili nyo sa ganong prutas, sa ganong gulay, i-save na lang po natin, di po ba? Para at the end, meron po tayo madudukot kasi hindi nga naman po natin masasabi ang buhay, minsan nanghihina, nakakasakit, meron po tayo madudukot. So lagi nyo pong tatandaan na ang buhay sa bukid ay medyo mahirap, pero andun yun yung saya na dahil pinagpala ka kasi yung lahat ng kailangan mo
once na namunga na sila lahat, hindi mo na kailangan pumunta ng palengke. Kagaya po yung mga gabi-gabi natin o may niyog naman tayo dyan, mamumulot ka na lang. Ang kailangan lang po dito sa bukid ay sipag, tiyaga, dahil andiyan dyan na po lahat eh. So hindi mo na kailangan pang magsabi ng mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay kung tamad. Ayun po ang isa kong masasabi. So tamang discard lang din. Meron din po tayo aswete guys, doon sa bandang yun. So ang kailangan na po natin trimming. So tatapusan na lang po ito pagka natapos na po yung period ng tag-ulan, kasi para po isang pagod. Kasi pag yung po itinabas din ngayon at umuulan, mabilis din po siyang lalaki ang damo. So para isa na din lang ang pagodan, edi yung tatapusin lang po yung period ng ating pag-ulan. Ayan po, nakakatuwa po kasi isa sa naging inspiration ko ang halaman. Dito ko po inilagak ang aking oras, sarili, kasi para din po sa mga tao. Ayan po, dito kailangan din ng kalinga. Ayan po. So kailangan lang i-manage din ng ayos para maging maganda ang resulta. Ayan. Soon, marami rin kami makakatulong na magtatanim sa aming kapitbahay kasi nagsasabi naman sila. So, di mo po tayo madamot ngayon. Ano ba yung bigyan natin sila ng konting lupain na pagtataniman, di po ba? Ayan. Nakapakuha na kanin ng sitaw. Pwede kumuha? Ha? Ay, malaki na. O, gugulang na to. Ha? Alin? Ayan po guys, dahil po tayo may sitaw. Ayan po oh. Isa pong patunay na hindi ka magugutom basta mag-discarte ka lang. Ayan po, di po ba? Ang buhay sa bukid ay simple, ngunit pag binigyan mo ng importansya, hindi ka magugutom. Kung wala kang pera at may gulay ka, makakain ka na, kasi sa mga pamamagitan ng bawat gulay mong tinanim, meron kang aahaniin at meron kang kakainin. Di po ba guys? Ayan po, harvesting time, kasi para hindi siya masyado lumaki. Thank you so much my father sa napakasipag mo at wala ka pa rin sawa sa pagtatanim.